Konnichiwa, kumusta? Maayong adlaw. Raymond here and welcome to another episode of our Be Inspired series, Empowering Voices, Igniting Minds. In this series, we have conversations with inspiring people because we all have stories to tell and share with the world. Our guest for today is a summa cum laude graduate, a scholar, a public servant, and a very passionate agriculturist. So maayong adlaw and welcome to our Be Inspired series, Sir Ricky Sulpico. So ano man yung ginabisihan natin lately, sir? Thank you so much, Sir Raymond, for inviting me and guesting to your channel. And at this point, we a little bit busy because our stipend program is preparing for our final judging for the More Progress Best Garden in the province of Iloilo, because our stipend program were chosen as one of the finalists for the outstanding garden. So amo na siya aton ginabisihan. At the same time, we are also busy on serving our farmers kay ang aton stipend program under ka special program ni City Mayor Attorney Stephen Calmares. We provided services, agricultural services to our farmers, and we try to empower them, of course, to basically mag-increase ila production ged kag ma-improve ila nga living condition. So amo na siya aton ga libot kita sa community, natag kita ka mga technology, ga seminar kita, conduct kita training sa aton mga mangunguma. So yan, sir. So thank you very much for everything you do para sa aton nga mga nguma. Nakita ko gid apirmi sa mga post mo nga kanami lang ba kay Sir Ricky ginalibot na gid syudad Kapasi kag ginabuligan ya aton nga mga mangunguma, because like at the end of the day mga mangunguma gid naton ya makapakaon ka naton, ya makabulig ka naton. Ayan. Paano man nag umpisa dayang sir ang imo nga Stephen program? Sang nagkapitan ako, di ba? Nagkapitan ako for 11 years, and during my last term sa barangay kapitan, nag-decide ako nga mag-eskwela sa agriculture sa West Calinog campus. Then after my term, ang aton pinalangga nga Undersecretary Tuto Jesri Palmares, ginkuha niya gid ko hamba niya diri ka sa Pasig mabulig sa akon amo niya hamba niya. So ginkuha niya ko as agriculturist, tapos ginpakapta niya sa akon ang Hardin sa Panimalay pa Pormero, Sir Raymond, no? So ang aton Hardin sa Panimalay, to give you a little background, ang iya focus is food security and sufficiency within the household. O sa household lang. So mga tingi-tingi nga mga vegetables ang ginahatag naton. Later on I found out nga there's so much we could give not our pasinhon, no, kag hindi lang sa household dapat. So nag-evolve siya, Sir Raymond, hasta nga nag-end tapos ang term ni Totoo Gisri, si Mayor Stephen na ang nagbulos. So ambal ko to give recognition at acknowledge aton pinalangga nga City Mayor, why not to come up with a project nga para kita na sa iya ang Stephen program. So Stephen, that's why acronym na siya, Sir Raymond, meaning sini is Sustainable Technology on Ecological Preservations and Horticultural Engagement Program. So focusing sa malapad no nga aspeto ng agriculture. So we are pursuing food security and sufficiency sa Pasig City. So amo na siya nga nag-create ka program hindi lang sa mga mangunguma, actually nga mga may edad na, kundi para sa may mga kabataan. Subong we have the Young Champion Agripreneurs of Pasig City that we are dealing with our young generation kay we saw ang problem sa global problem of aging farmers, Sir Raymond. So for us sa Pasig City, we should have a unique localized program or projects specifically to encourage our young generation to go back in agriculture, because there's so much in agriculture. Pag agriculture is an art, agriculture is a very lucrative business. So that's when agripreneurship, no, kay i-train nato ang kabataan naton nga there's so much potential in agriculture. So amo na siya nga ang aton stipend program na dihon or na buhi. Kanami lang sir ka mga program nga may dayan kita sa syudad, and I'm excited for the many things that you can still do for our city para sa aton nga mga mangunguma. So going back a little naman sir, where did you grow up at and kamusta man yung imong childhood years? Siyempre sa uma kita, sir, pigado ang aton ginikanan na mangunguma si nanay kag tatay. So pulo kami ka mag-ulutod, gin-grow kami sa pagpangumagid, sir. So hanas kami, sir, sa pagpangampo, obra sa taramnanan. Actually, to mention lang amo sakripisyo, ginaplakat lang namon na, sir, upod apat ko kautod halin sa pagaypay. Makross kami sa Malagit Pikinyo sa mga taramnanan, lapos kami di sa Suba sang Ara, di masaka kami di sa Bless, tapos kami di sa Pasig National High School. Amo na siya ka challenging, no, ang aton pangabuhi nga sang kabataan kita. So siyempre naanad ka sa kabudlayan naman ano kun ano
ang struggle, sacrifices ang ginikanan mo kag sa amon man. So amo na sa nakita ko Sir Raymond nga gamay pa lang ako mahilig na ko sa agriculture. Siyempre tatay ko mangunguma, nanay ko mangunguma. So nakita ko ang passion sa agriculture. So amo na siya ang nagtulod sa akon nga diri ko dalon sa akon swerte sa agriculture. Yes, so ano man yung pirmi kanimo ginapahanomdom karang una ka mga ginikanan mo like sang bata pa ikaw sir nga like dapat na ginahambal na nga Ricky dapat amo ka dya sa pagpangabuhi or mga reminder sa mga nga ginahambal nanda pirmi kaninyo sa imo nga mga bugto. Hindi ko gid malipatan siyempre pulo kami sir mo siyempre magkaon kami lupod din na kami first strike ang akong tatay military ang style niya pag-discipline sa amon ginambal na gid sa amon una gid nga bisan ano kapigado sa aton hindi ka gid take advantage sa tao mo be honest hindi gid pwede nga manguha sang bagay nga hindi imo kag magsakripisyo gid kay wala sila may mahatag nga manggad sa amon kundi ang pagpag-eskwela so bisan hindi kami kakaon mas nanay tatay ko hindi kami kakaon maayo basta maka-eskwela lang kamo kay amo na siya ang makadala sang future sa inyo so wala gid sila sala kay ginpursu man namon ang amon nga career. Yes, bisa mabudlay ano marayo pang paranawon may suba pa gali. 6 kilometers sir. 6 kilometers. Wow, diba? So how about ang Pagaypay 4-H Club sir? So you were like the president for 9 years and paano daya siya nag-umpisa? Actually for 13 years sir. Bata pa ko, nakita ko na sir nga nakita may mga 4-H club nga mo ni siya. Actually daw ano gid ako tama ako ka curious ka mga bagay-bagay tapos nakita ko sa mga pakaisahan ko sa Malagit Pequeño ang mga barangay na mga pakaisahan ko nga mas gulang sa akon may 4-H club sila. Tapos ang ko nga ang Pagaypay wala. So nagkadtugid ko ya sa may city sa agriculture office, municipal agriculture office pa sa una sang Pasay City. Dason si Miss Lisa Ditori amo ni siya aton FYDP coordinator sa 4-H club. Tapos ang ko ya nga gusto ko ya mag 4-H club president. Amo hamba ko gidayon. Hamba ni Miss Lisa hindi ka pwede rik man na magpresidente, dapat may election gid. Hamba na ti kinanglan may election anay hindi pwede nga i-appoint ikaw. So hamba ko ti wala problema kadto katong nako nang sa may ano sa Pagaypay tapos hamba ko ma-4-H club tapos ma-elect na to ka mga bata nagtipon kami sa mga bata mga 25 ka bilog tapos ako maging padaog nila then later on 1998 to Sir Raymond if I'm not not mistaken no 1998 pa sang nag-ako first 4-H club sa Pagaypay presidente tapos siyempre very passionate ako sa mga kabataan tapos ginano ko ginmold ko ang akong organisasyon gipanami until nga join ako sa mga Provincial Achievement Day, ako nag-represent sa Pagaypay. Tapos later nakita siguro sa Provincial Agriculture Office nga may potential ako nga bata. Tapos gin-nominate nila ako Sir Raymond sa mga outstanding young farmer. Tapos na-qualify kita sa Japan, no? So amo to nakapa-Japan ako in 2024-2020 2004 2005 so 1 year ako sa 11 months ako sa Japan then after that ang tanan ko nga nabalaan dito sa Japan pagbalik ko sa Raymond kay may honorarium kami gintutukan ko ang aton 4-H club sa Pagaypay kag gin-develop ko pagid until nga pag 2004 2005 ako nagbalik sa Pagaypay pag 2007 si Raymond, na-feel ko doon nga daw ready ng Pagaypay for Child. I-compete sa national. So, gin-nominate kami sa province sa Gawad Saka National Most Outstanding Young Farmer Fisher Folk Organization. So, sa bilog ng Philippines, nagdaog kita si Raymond. Amo na nga first ever na Gawad Saka kita sa Malacanang baton kita ka-award sa Malacanang kag nakakapot ka kamot ni Gloria Macapagal na Kaloyan. Then, after that, hindi ko sa Raymond kontento lang sa mga amo nga bagay. Kaya sabi ko, I always compete with myself. I always compete with my achievement. Kung ano na-achieve ko, hindi na pwedeng amo lang na, hindi ko pwedeng mangin comfortable labas sa isa lang ka bagay. So gusto ko ang tanan kong na-achieve, malapawan ko pag ginaliwat. So without knowledge ng aton FYDP coordinator sa Pasay, si Miss Lisa Ditori, nag-intra ko sa 10 Accomplished Youth Organization after 4 yeyears nga nagdaog kami sa Gawad Saka. Tapos wala ko nanukid sa iya kay nahadlo ko sa Raymond nga basi hindi kami ma-qualify hayambal ko. Nagdaog na kami sa Gawad Saka sa bilog ng Philippines, imagine tapos ma-intra ka sa tayo
10 ang kuhaon tapos hindi ko Mm. madala sa 10. Ang bal ko base wala kahuluya, tigil secret ko lang na yung Sir Raymond. Nagpasa ako sa mga requirement through online. Tapos after a while nakibot ko nga nagtawag sa akon ang aton nga National Youth Commission nga assigned diri sa Region 6 na ang Tagaypay 4-H Club na qualify sa regional na Wow. regional. Mhm. So as until sa Raymond nga nakalabot na national, tapos sa national mga 200 plus ang nag-intra sa tayo, mga kontra namon sa Raymond mangalin sa UP, sa mga Lasal, grabe nga mga universities. Ang Tagaypay sa Raymond, community-based organization, gamay nga barangay, the smallest community sa Pasig City. Pero I'm very confident a little bit kay ti ambal ko gani may background na kami nga nagdaog kami sa national, and during the national competition naging dala na talang top out of 200 nga contestants ginkuha ang top 20. Ang top 20 amo na siya magkadto sa national sa Manila para nga mag-present na final presentation sa ila projects and program lisod final judging. Tapos ang top 20 makadto sa Malacañang kag didto i-announce kung sino ang top 10. Wow. Ano ka surprising. And luckily Sir Raymond, sa top 10 ika-3 kami nga ginlawag, ang tawag sa amo Pinya People, kaya ang project namon is pineapple wine na. So pineapple wine ang ginimo nga project sa mga kabataan. Sa balay pa na sa Raymond ginaubra ang pineapple wine to nagatulog ang mga kabataan na amo na atong background. Then after nga nagdaog kita sa Tayo, di ba nagdaog kita sa Tayo 2011, after 3 months gintawagan ako sa National Commission again nga napilian ang Tagaypay 4-H Club to represent sa ASEAN Awards Singapore nga tayo man. So amo na kapanaw naman kita Singapore, nagbatong kita ASEAN Awards sa Raymond. Wow, diba? So ano ya may dayan sa Pagaypay 4-H Club, sir? Nga amo na may ano yung rason nga na mayagpagid ka mo? Kung sa Sir Daway man kami daw formula, kay ang akon lang sadto that time wala man kuya nag-organize ang 4-H Club o kung nag-lead sa Pagaypay 4-H Club because nga mag-intra kami sa national competition, magdaog kami. Kumbaga nag-organize kami sa 4-H Club sa Pagaypay kay may mga kabataan kung nakita sa Raymond nga nalulong sa mga bisyo, bata pa lang naghahampang na sa mga sugalan, nagainom, nagasigarilyo. Hambang ko why not nga ang mga kabataan nga imawon ko, tapos makreate kami ka mga projects and programs sa barangay, kami nag-conduct sa mga program kung may pista, December, para na ako nga mabatigan sa mga kabataan nga hindi sanda na set aside sa community, kundi nangin party sa na community, pamilya sa napagkabig, dapat ma-feel sa kabataan nga may equal opportunities sa Raymond, kag may equal right and responsibility kag hanggang ang rule nila sa community. Siguro nabatyagan sa kabataan si Raymond ang akon nga pagpalangga kananda paghatag sang importansya. That's why nga kahapos ko na sa ila si Raymond nga updon din na feel nanda kay siyempre yung mga bata sa sadya, sige hatag mo lang kasadyahan sa ila. At the same time, amo sa sang rulyo, nga mabatyagan nila nga nakahatag sila sang dako nga or gamay nga party sa ila kaugalingon sa barangay pero dako-dako nga impact. So ang mga ginikana nila gina-praise na sila nga ay kanami sang atong 4-H Club, sa una nga naga-ilinom na sila, nagabarkada na sila, nagasugal na sila subong ulupod sa Nanay Nunoy Ricky, naga-create sa mga programs activities sa barangay, nag-lead sila sa mga youth sa community. Tapos ginadala ko sa kung diin-diin. So amo na siya si Raymond nga ang mga na siguro napukaw ang mga balatyagon sa kabataan nga damay mo lang nga nak sa ila nga ipabatyag nga may ara sila gali nga rulyo sa ilang komunidad. Yes. How about ang 4-H Club naman do karon, sir? I know may 4-H Club pa din. So kamusta man do karon? I'm happy Sir Raymond because ang una isa lang ang Pagaypay isang timpo ko ang sa bilog nga Pasig. Subong Sir Raymond, we have 21 4-H Club in the entire city of Pasig, and we already conducted this twice na Sir Raymond ang 2022 and 2023 nga 4-H Club Federation Achievement Day celebration sa Pasig City. Yes. Which is very nice, sa stage pa lang, sa mga kabulakan mo pa lang aging pangdara. Yung mga bata nga nakita ko nga naga-perform sa nakamay, ang mga nagakahalain-lain nga mga bagay-bagay. Ayan. So piraman ikaw katuig, sir, nga nangin kapitan? 11 years gid sir. Tapos sugid ang 3 ka term. So kaning di ba 9 years lang dapat kay may mga extension abi sa second term and third term namon. So amo da sa naka 11 years ako.
So paano man ikaw nag-decide sir nga maghambal nga ay mga kapitan ako? I know naging barangay kagawad pa ikaw. So paano ikaw nagdesisyon nga ay okay, mapadalagan ako bilang barangay kapitan? Mm, ah, sa curiosity ko man sir, kag simpre sa love ko sa community, with all due respect, ang aton abi nga mga sa una nga mga leader, medyo traditional type sila sa Rimon, and bilang bata pamatanon, sang kagawad ako, nakita kong ini represented ang mga kabataan sa community. Mm. First term ko pa lang, nabatyagan ko na siya. So, hambal ko, 13 years akong nagkapot sa Pagaypay 4-H Club, din nagkagawad Mhm. ako. Hambal ko, I will see to it that I will bring the representation of the youth sa Mm. mataas na posisyon. So, amo na nag-decide ako, Sir Raymond, nga magpalagan sa kapitan. And kasadya lang kay duwa lang kabuto ang abanse ko sa kontra ko, pinunagdaog Oh, kita. wow. So, amo na siya nag-continue na. Oo. Mm. Mm. So ano man yung mga realizations mo sir nga like after 11 years of being a barangay captain, sa mga ano yung man yung mga na-realize mo about being a public servant? Though hindi ko kapati sa Rimon nga for almost 21 years of my life gin-devote ko sa Barangay Pagaypay, nearly half of my life. Tapos Mhm. sang natapos ko the term ko sa Barangay Pagaypay, hambal ko may mga points sa kabuhi ko nga hambal ko sa Rimon nga kasayang sang 21 years ko sa community. Hay tani ko proceed ko sa akon nga career personally, Mhm. siguro tani milyonaryo na ako. Mga mo na bala sa Rimon. But Mm. sa likod sina, mas dako ang pagpasalamat ko sa Ginoo kag sa mga tao Mhm. na natag sa opportunity sa akon nga naging kapitan ako sa Barangay Pagaypay kag nangin political leader sa community kay tungod nga sa 21 years of service ko sa Pagaypay hangtod yung pagbag-o sang Pagaypay nakaput Mm, ako yes. sang Pagaypay Elementary School. Amo na Ah, gid nga ang legacy ko nga hindi ko malipatan, Sir ikaw Raymond, kag gigilig ka na sir yung ano gid nga mapatukod ya Pagaypay Elementary School. dugo kag balha sa Rimon kag luha Wow. ang tubod ko sina. That's why kung mag-istorya ako kada alag naga-emotional ako because sorry, ga-emotional ako because balaan ka mga pumuluyo kung paano Mm. struggle ko para mag-elementary na. Amo da Mm. sa Rimon nga magbalik ako sa Bagaypay. Pasalamat ako sa mga pumuluyo, sa mga Mm. ginikanan nga ga-back up sila sa akon kay kayo tanan na wala na dayon ang elementary sa Bagaypay. Ginamba ko sa galingon ko sa Raymond, ma-resign Mm. ko as barangay kapitan kung hindi ko mapatigayon ang elementary school. So amo na Wow. siya medyo masakit sa dughan ko, madumduman ko Mhm. mga struggle ko. Mhm. Pero ginakalipay ko nga ara Mm. sa gyapon, subong Yes. naga-serve ang aton nga Pagaypay Elementary School Mm. kag Yes. dako ang nabulig niya kay damo na produce nga mga professional na, no, Mm. because of our elementary school. Pasensya sa Raymond ay basta gani maistoryahan niyo Pagaypay Elementary School nagaka-emotional ako. Eh, ano, why git problema? Certi, siyempre, ligasiya mo da. Kag, nagaka-emotional ikaw because hindi lat mahapos. I mean, duro yun ang pang-agyan mo. Hindi lang nagpasa ka lato ka papel tapos dayon, di ba? Duro pa yung mga challenges along the way. Kumbaga, hard work paid off gid. So, mo da nga na-feel mo gid yung mga struggles mo sang ginhimakasan mo nga mapatindog yung elementary school sa Pagaypay. How about naman, sir, yung imo nga ano, nga pag-eskwela, paano ikaw nga nagdesisyon nga, ay, nagkapitan ka doon, nag 4-H club president ikaw. Paano ikaw nag-decide liwat nga ay padayunon ko yung akon nga pag-eskwela? Ah, sang sang nag-final interview or final judging ang panelist sa Raymond sang Gawad Saka, ang director sang Mhm. ETI, siya ang daw chief judge, kumbaga, chief evaluators, si Mhm. Sir Maninding, hindi ko tumalipatan gid. Nakibot siya nga abi niya agriculture ako. Hamba na akala ko Mr. Sulpico agriculture ka, ba't hindi ka nagpursue ng agriculture? Amo to sir ang sa mind ko, nag-stick sa mind ko. Hambal ko ay no, insa nga kadamo-damo sang certificate ko sa related sa agriculture kay 4-H Club president ako for 13 years. Damo ko seminars kung ginatinan sa 4-H Club. Hambal ko kalayo sang sang futuro ko kung hindi ko magpurso sa agriculture. So amo tong nag-decide ko sa last term ko 2013, um nag-enroll ako sa West Visayas State University Calino campus sa agriculture. Kag ginhambak sa galingon ko nga 33 years old na ko si Raymond sang nagbalik ko Mm. eskwela. Hambak Wow. sa galingon ko tatay na ko sa mga classmate ko kung pakasawa ko aga. Hambal Ah. ko
hindi dapat ako mahuy-an diri sa university given nga kapitan ako, current ako nga kapitan, tapos sambal ko Mm. may edad na ako, tapos yung mga background ko nakaagto na kita sa ibang mga lugar, tapos Mm. sa sambal ko nagkuha sa agriculture, tapos sambal ko base bala karon ni kayan sa mga bata. So Mhm. gintinguhaan ko gid sa Raymond nga ipakita sa ilang mangin modelo akong bilang agriculture student. Yes, 'di ba? Wherein you graduated as a summa cum laude, which is the first for Webso Kalinog and also as a first for the Pasig City Scholars, 'di ba? So can you tell us about it, sir? Was it easy or daw maburubudlay man kanimo or daw okay lang? Actually, sir, kun subjects ang paghahambalan kay since 'di ba 33 years old na ako tapos may guna ng background ko sa farming, naka-expose kita sa iban nga mga kalilain nga mga training seminars agriculture, hindi siya medyo mabudlay sa akon, medyo mahapos ang sa akon nga part. Ang pinaka-struggle ko is ang akon nga time kay kapitan ako sa Raymond tapos presidente pa ko sa Raymond sang bilog nga student Mhm. council sa Kalinog campus. So Wow. kinahanglan ko si Raymond nga dang mag-ano gid magsunog ng kilay Mm. balahamba nila. Tingog sa tag alas 2 ka si Raymond nagatulog, alas 4 sa aga. So wala na ko time Mm. magdala-gadyang-gadyang. So Yes, enjoy life, 'di ba? eskwela lang gid sa Raymond, boarding house, barangay ko, kag office kang student council. Amo na siya. Masakaw gid yung life story ano. Oo. So after mo sir ka graduate, so amo daan nga nag-pursue ikaw sa Pasig City nga gin-invite ikaw ni former mayor naton pag-graduate mo? Oo, ito ni pag-graduate ko, nagbolto ko ka board, sir, tapos nakaluyan nga nakapasar kita. Mm. Then, gusto ko actually sa Raymond, ma-apply ko sa national agencies kay ambisyoso ako. Tiyang ba ako gusto ko sa national agency kay gusto ko daw malapad balay ang coverage ng services Yes. ko daw. Gusto ko Mm. tako bilong mga Philippines bala sa Raymond, maservisyohan Mm. ta bala how. So kaso Yes. lang, sang nag-decision ako, nag-privilege speech ako sa liga nga ma-resign ako kay hindi ko patapuson ang term ko December. Tapos nabatian ni si Toto Gisri aton nga former Mm. mayor, nakambal siya nga ginpungga niya ako kaya ambal niya Ah. hindi ka to mag-apply. Actually nag-apply na ako sa mga national agencies sa Mm. Raymond kag during that time nabato na kita. So galing kay final na gid nga interview. Actually mga second first part nga ko ni application pasar na gid ko ya. Mm. Tapos ginapatawag ako for second round kay nakita nila siguro confidential naton. Pero danggin tawagan ko nito to sa ginambalan nga hindi ka di magaling sa Pasig kay kinanglan ka namon sa Pasig. Yes. So sayang lang man kay ang mga nagin-applyan ko nagtalawag sa akon nga i-reconsider sila pero Oh. nahuya ko naluoy man nahuya man ko ito to kay grabe man ako nga kabarastan sa iya sang kapitan pa ako. So ginbalik ko man kag nakita ko man si Raymond nga siguro kinanglan ako sa katon mga mga farmers sa Pasig City. Yes, amo gid na siguro sir kag nakita naman ni former Mayor Toto Jesri Palmares nga mas makaserbisyuhan mo pa ya mga pasinhon. Mas mabuligyan mo pa ya aton nga mga mangunguma. How about your master's degree naman sir? How did you decide nga ma-eskwela pa ikaw sa gihapon? Gapati ginabi kita sir nga 'di ba ang education is a continuous process. Ang siyempre ang learning dapat continuous gid siya kay unending aton nga ang learning 'di ba? Cyclical siya. So kung gusto mong mag-grow as individual, dapat ma-continuous learning ka para ma-enhance ang imong makapacitate ikaw, ma-enhance imong skills and knowledge and of course attitude. So pag sulod ko diri kag naghambal ko ng medyo kaya pasang chimpo, hambal ko why not nga mag-pursue kita sa masters. Amo na siya nga nagdesisyon ako nag-pursue sa masters and hopefully by this March maka-final defense na kami kag makagraduate kaloy-an. Wow, yes. Let's claim that naman sir. So what's the most challenging part naman sir of being an agriculturist? Oh, grabe. Most challenging as agriculturist, gitawag kami abi sir nga agricultural extension worker because we extend our services and to reach out our people in the community, no? Ang very challenging is una, ang aton mga farmers, if not all, mga traditional sila sir, traditional farmers. So kag mga adult learners. So kung mga adult learners would like gid sila i-encourage
Kag Mm. budlay sila nga gulpihon mo lang sila ka pa-change ng ilang nga mga naandan na amo da Mm. pinaka-challenging. At the same time, another challenging sa agriculture is siyempre agriculture kami sir, kinahanglan mo Mm. bisitahan ang ila area. Bisan pila ka sapa, Yes. suba, talamnanan, bukid, kag Mm. tuan mo gina sir. Kay ang aton extension worker, ma-fail kita kunin naton ma-empowered ang aton farmers. Kay ang principle sa extension worker, dapat we have to stay where people are. We have to live where people are and work where people are. So kung dito ang iya nga talamnanan sa kung sa bukid kadtuan ta gito sir para makan-out ang iya nga ang sitwasyon sa iya nga talamnanan, ma-assess ta, ma-evaluate ta, kag magaan ta sang recommendation nga suwak sa iya nga crop. So amo na sa kadugo ang aton nga pagka-extension worker. Pero ang beautiful feeling naman sir is that kanami sang Baratyagon sang mga tao naton sa uma kay kun mabatyagan nila nga gina-value mo sila, i-embrace nila ikaw as pamilya gid. So pero sa Mm. akon sa background ko, istaran ko gid ang community ko like sa Niba Union, kay ang Niba Union a little bit far from Pasig Mm. City. Siyempre sila sir, ano na sila mo daw boundaries na sila ka Mm. Pasig kag sa Dumaraw, kag sa Mm. Tamay Tapas di sa Piak. Tapos gipamangkot ko sila kay Mm. kung ano nga mga projects and programs ang nabato na nila sa mga national agencies. And Mm. susad nga wala sila may nabaton nga mga projects sa mga national agencies kag Mm. ka-limited lang ka ilang access. So bilang extension worker, I need to connect them. I should be served as the bridge no from the community towards our mga national agencies. So nakatap kita sa mga national agencies, gindara to yung mga projects and programs ang aton like ATI. So kana hini kay nabatyagan nila nga ara gali ang mga agencies, ang government agencies nga willing mag-support sa ila. Kausa lang siguro sa mga timpo nga tuya wala lang sa mga linkages no. So Mm. kita as extension worker very fulfilling ka parta nga mabuligan ta ang community. Right now ang mga community kong ginakaptan, have four. They are Mm. empowered community. They are outstanding organization in the city of Pasig. And that would be my legacy. Kay 5 years ako nga nagapungko bilang ilang extension worker, and that Mm. short period of time na-empowered ko diyang akong mga associations. Kag mahamba ko kita na sir nga they are now ready tana for a greater opportunity kay Mm. sila ang aton mga pambato sa mga search for outstanding organization sa bilog na province of Iloilo kay ako na ginakaptan. Siyempre I'm very Mm. proud of. So any advice naman sir or tip that you can share to our students who also wants to be an agriculturist in the future maybe? Why should they pursue agriculture as a course? I will be biased, sir. Siyempre, sa mga kabataan dyan, I will encourage you to pursue in agriculture. Una, agriculture is everything. Tanan-tanan naton halin sa agriculture. And if you're engaged in agriculture and you master the technology in agriculture, you master science behind crops, science behind the soil and everything, it is a very lucrative business. You could become a manager of your own. So hindi ka na mga empleyado, mga empleyo. So amo na siya gina-encourage ko ang kabataan nga to pursue agriculture, go back to your farm and till the land. There is money in soil. Yes, so there is money in soil. Alan. Yan. So how about your wish naman and hopes for the Philippine agricultural sector? I wish and of course my hope that in the future we'll be able to achieve food sufficiency, sir, because Philippines is an agricultural country, and we have so much potential. We are so diverse in terms of agriculture, and I think our government should look into such beauty of agriculture and really help our farmers because there's so much potential in our farmer. What the government should do is to look on the actual problem, grassroots problem, then support our farmer all out, and I hope in the coming future we'll be able to achieve food sufficiency. Yes, sir. Hopefully. And you are working on that. So for sure, slowly ma-achieve natin the ALEC even in our city for now. So how many countries you've been to na, sir? You've been to Um, Japan? Thailand and Singapore. Yes. Tatlo. So can you Tatlo pa share lang, about sir. your tatlo pa lang so far? Yes, for sure, duro pa in the future. So can you share about your experience naman, sir, sa Japan? And how was it? Ano yung obra mo like for 11 months sa Japan? Yes. Sa Japan, sir, ano kami, agricultural trainee. So,
nag-ubra gid kami sa farm. So ang aton nga mga tatawag dira host family. So you have to stay with the host family. Kung ano ilang nga ubra dapat ubrahon mo man, pero may allowance nga gamay. So kanami kay tanan nga technology matun-an mo base sa commodity nga ginpili mo. So ang commodity ginpili ko is cut flour. That's why nga damo ko tanom di sa Pasig, di ba? Cut flour ang commodity ko, ang second ko is rice. So tanan sa sir nagyan ko man ka balot ta gamit sang rice planter, rice harvester. Kaya nga aton nga host family, gin-expose kita sa mga makinarias, no? So ang nanamian ko sa Japan, ang values nila sir, nga gindala ko gid sir, ang siyempre ang time is gold is always, no? Amo na siya kay very prompt dito na sa time, dito na pwede ka permi late. Dapat 15-30 minutes before your time daara ka na kay mabalaan sa ilang Yes. kultura, sa ilang pamatasan, sa ilang paginawi, di ba? Ang ilang chinilas nagatubang na sa sapatos, katubang na sa pagwa sa Pagwa. portahan, no? So so hindi pwede nga kasi maligo ka dapat gabi ka maligo para pagkaaga mang-toothbrush ka lang, manghamoy kag maggadto sa Yes. farm para, di ba sir? So ang Ah, values nga naging dala ko gid amo na nga sa asta subong niya bisan mag-meeting ko sa mga farmers ko, on time gid yung una pa ko sa mga farmers ko amo na yan nami sa Japan. Of course high tech sila, una sila sa teknolohiya, hindi man naton pwede tanan-tanan ma-adapt ang ila teknolohiya diri, pero pwede naton innovate, pwede na ano gid ma-innovate, no, and mm, enhance or makapi gamay, no, kag mm, kopya konta lang ang nakakabagay kag gaangay sa aton nga sa aton nga klima. So amo mm. na sa ginaobra naton diya sa Pasig nga tanan nato nga nabalaan nga pwede gamiton di sa Pasig, ginagamit naton na. Yes, so I know sir, parang na-notice ko din diya sa Japan sir, parang may mga pumuluyo, may gamay sanda nga garden. May garden sanda nga anda, tapos makita mong gisa yung mga malam, sanda yan nagakwan, nagaobra, tapos feeling ko parang ka-healthy ka anda nga mga orotanon, I mean do kahanggod, kag daw kanami, amo ko sa dad sa Pilipinas, mga amo makadaya mga community naton para sa mga mangin self-sufficient in a way. Ho sir kay ang taga Japan, ang Japan abi sir, ano sila sa organic kids sir? Very passionate sila sa organic. Kita mo sila sa Mm. bilong kalibutan ang may ang ilaya nga edad abot 100 Yes. plus na because they Mm. are living into organic farming. So Mm. safe food, kag of course healthy nga food, amo na sa Japan sila. Kag ang kada balay tama na sa sir nga may garden gid kay Mm. syempre wala sila yan naga-depend sa government, naga-depend sa market. May ana sila Mm. yang foods sa anang backyard. Yes, sir. So sa 11 months mo diya, sir, sa Japan, may ano man yung mga lugar nga napangkadtuan mo kag ano yung favorite mo so far? Siyempre Tokyo sir eh. Tokyo gid. Kahit grabe ka amazing ang mga ano ang mga building, 'di ba may mga the underground pero may mga layer-layer to yung may mga ano na may mga department store pato sa dalom nimo Mm. abi mo na kalsada pero pag ano mo Oo. to daw ka mga department store 'di ba? So Mm. very Yes. amazing gid. Pero mas manami man sa lugar sa nagano kin ako sa siyempre probinsya siya. Manamian man ko dito kay nature na namo na siya kay kag first time ko naka-observe kang snow. Ang experience ka Yes. snow. So can you take us back a little sa first mo nga snow experience? Pagkakita mo ka snow, pagka-experience mo, sir, ano yung feeling mo? Daw bata nga gamay nga nagdalagan ka sa gwa kag maglibot-libot hay nagatupa ang snow sa mga Mm. hilamon kag sa mga Yes. kahoy nga way mga dahon Mm. tapos daga kadlaw ako nga host family hay nagahamba na sige go ahead experience mo tapos ginkuha ko gintilawan daw Yes. daw daw ano gaya buki Same. ka Mm. sa Yes. How about your favorite food naman, sir? Japanese food. Tempura siguro sir. Kay hindi ko mahilig sa noodles, tapos hindi ko man mahilig sa sushi. Hay, 'di ba? Hindi ko yan mahilig sir sa mga hilaw nga food. Di ko makaon Same. ko sina sir, hindi ko yung makaon sa hilaw nga isda, hilaw nga Mm. karne, kakadlaw ng ako Same. nga host family. Kay sambal na hindi ko katilaw ka sang nato sir, ang daw fermented Oo. nga beans. Siyempre ang Yes. smell na daw hindi gid namin. So Dalain butangan pala sir, gid. butangan mo sang itlog kag lugay-lugayon sang Ah. chopstick. Tidang daw, Hindi. Diyos ko, hindi ko mahambal na subong. Pero nauyunan ko sa sir, kay everyday, amo lang inatan kay ako sa host family, hamba na, lain kaya sa tama, Mr. Sulpico, ang ang Mm. mga previous namon nga mga trainees, hindi sila kauyon sang nato,
oyo nila ya ang sashimi mga amo na Yes. imo naman yung baliskad hindi kayo magkoyon sa mga hilaw nga isda kag karne oyon mo na ya Wow. siguro Medyo something gid man yung yan nato, na-try ko siya. Medyo challenging. very challenging. Yes. So ano naman sir, ano yung mga bagay nga nakita mo sa Japan nga pag uli mo or samtang dya ikaw sa Japan nakita mong ay daan sa Pilipinas may amuman ka dya? Of course ang ilang makinarya sa farm tapos ang ila gid sir nga discipline nga sa ila kaugalingon nga hambal ko dani ang farmers sa Pilipinas tanan nga Filipino farmers dapat amo man naka-discipline no kag amo naka-porsigido no sa ila nga pagpanguma kay kita na to sir ang Japan once a year lang ang ila cropping season di ba sa ila nga rice kay may snow pero self-sufficient sila sa rice. I think I saw that one time nga sa news or parang sa newspaper nga ang Japan is 100% self-sufficient when it comes to rice. Yes, Diba, actually. Sana all, diba? Ma-wonder ka gid sir na one cropping season lang sila pero self-sufficient sila tapos ang ilang sobra sang rice gina-donate pa nila sa iba nga countries no so amo na sa nami sa Japan. Yeah. So how about your realizations naman, sir? Pag uli mo dun sa Pilipinas or samtang di ikaw sa Japan, ano yung mga realizations mo somehow? Realization ko sir so nga siyempre we have different culture tradition kag different kita nga race pero hambal ko mas unique man sa gyapon ang Philippines kay despite of our scarcity sa aton nga mga resources still ang Filipino resilient sa gyapon kag happy man sa gyapon ang iyang outlook so amo na na-realize ko nga siguro nagkaiba-iba lang kita nga lahi man pero kung gaan sang opportunity ang Filipino dako nga support mas makaya natong lapawan ang ibang countries in terms of food sufficiency sir kay ang Filipino gid ya madiskarte gid ya sigurado ko nga kayanon ka Pilipinas. Yes, bisan diin lang yung mga Pinoy tanan nagapamayagpag. Like actually here, Yes. sa akon nga nga prefecture, medyo hindi na siya hindi city, ay mga 3 hours away from Osaka. Hambal ko ay duro pa di mga Pinoy, like almost mga 700 kabilog yung mga Pinoy, di ba? Sabi ko, Filipinos are everywhere indeed. How about sa naman sir, sa Thailand? Sa Thailand. Yes. Ang resemblance sa Thailand kag sa Japan sir sa farming grabe man ang ilang nga passion kag nakita ko sa Thailand wala sang may nabilin sa balay sir tanan sila yagahulag dia sa way kat may makita nga nagatambay sa balay matanaw sang TV way ka makita sa balay nga matambay machismis with all due respect sir tanan sila yagagwa gahulag kag magpanguma amo nang isa ka nakita kong kinaiya kita sa Philippines medyo abi may sense of dependency sa pamilya because of family ties naton. Bisa may pamilya ka doon, may mga bata ka doon, may mga apo ka doon. Diyan man si nanay, diyan man si tatay, okay lang mapungko, makakaon man sa gihapon. Pero dito sa Thailand, hindi na pwede amo na siya kag ang mga balay dito sa mga provinces, wala sila to sir access para sa aton nga makumute, no, public vehicles. So kada balay may salakyan gid sila ya. That is why nga hindi ka pwede dito nga magpa banjing lang. So sila very passionate gid sila sa ilang nga ginaobra kag dedicated gid sila sa ilang nga ginaobra especially sa agriculture. Grabe ang ilang agriculture sa Thailand man sir kag ang discipline amo man siya. Grabe man. So pira man ikaw ka bulan or adlaw sa Thailand sir? 2 weeks lang kami sir kay kami nag-host di kami nagadto kami sa host family nagtulog gid kami kagabulig gid kami sa ila no napres ka dito sa Thailand ang ilangan night market travel kami 1 hour pa from the residence of our host family makadto pa sa iban nga mga banwa kag may night market tapos ma-display sang ilang mga product tapos after that sila man siya for mahimos ang kalsada nga lapad-lapad sa mga banwa na sir kun gabi puno na kabaligya so lain-lain ang klase ka baligya night market kada banwa may ara schedule nga night market didto na ang host family kadto tapos na baligya na sir man sa kimos man nagtinlo do wala lang ya may nakita nga nakaagi nga may night market kay limpyo-limpyo ya sir grabe sila ka discipline.
Same amo mada sir yan notice ko like diya sa Japan like kung may program sanda pagkatapos na naka-program tanan nagabuligay way ka makita nga basura nimo feeling mo lang kung nag-agto ka dyan after the event ay lat natabo. Di Diba? ba? Like, Oo, sir. Oo. yung mga wish naton, hopefully, like sa Philippines, somehow, nga, hopefully, in the future, ma-apply man naton. Daan nga, kung bagay basura naton, ihimuso naton. Oo. Slowly, hopefully. Oo, sir. So, you've been to Japan, sir. You've been to Singapore. You've been to Thailand. So, what makes you proud naman as a Filipino? Nga ano yan na nakitaan mo nga parang, Pilipino, amo ka dyan, pinasahi kami, kid. Okay, ang Pilipino madiskarte. Amo gid madiskarte sa ano nga bagay. Tapos grabe ang aton sir nga energy. Gahambal gid ang taga Thailand, gahambal ang taga Japan nga mga host family ko nga mapahuway na sila ya ako sige mo di akong obra hambal na hindi na pwede sa amon dapat ya kung break. Hindi pwede nga ubuson mo yung imo nga energy. Hay karon mapaloy-paloy energy mo. Yung Pilipino, ya, di ba mahilig sa pakyaw-pakyaw? Kung kaya ta na ubuson ang obra. Kay nga grabe ang Pilipino ka ano ka ya strength nila, ya endurance nila grabe. So amo na isa nila ka uniqueness naton. Tapos madiskarte sa tanan nga bagay, wala kita ya kontento kita kung ano lang kita kag malipay lang kita kung ano kita sa kung una mo lang aton nga gina atubang di ba Filipino ya bisan ugala na kag ulupod kita magkaraon enjoy na sila ya daw ga worried sila ya kun ya sudan nila di ba sa Japan damo-damo pagkaon sa lamisa lain pa daan sunodlan damo-damo no so aton sa Pilipinas pinggan no kanon tapos may uga na lang magtulo atubangan lang kita makinaon sadya na kita so amo na aton kayo unique siguro sa Pilipino nga that's why nga very simple ang Filipino pero ano man malipayon kita yang we always feel happy bisan masakit o sa back naton may mga problema makahilupan sa gyapon kita. Yes, I think this is the last one, sir. Last question somehow. How do you see yourself like 10 years or 20 years from now? Oh, actually, sir, to be honest, I wanted still to give services to our community, especially to our farmers. I wanted to remain as agricultural extension worker in the field to touch the lives of these unsung heroes and to continue empower them, provide them the suitable technology, suitable methodology that are really that would help improve their productivity, improve their income, and see them grow as a farmer. So amo na siya akon, I don't see myself mapungko sa opisina, mangin boss as per se. Hindi ko nakita self ko sir kay mas gusto ko ya mag-upod sa mangunguma, mag-upod tuon, kag makita ko sila gid nga nag-improve ilang income, nag-improve ilang productivity, kag nakita ko nga progressive ang aton community in terms of agriculture. Amo na gusto ko matabo sa Pasay City. Hopefully makaya naton kagaan kita sang maayong alawas para nga malapot nato sa pila ka adlaw. Yes, sir. So, and thank you for doing that. Like, every time mag-post ikaw, makita ko, parang nagka-amaze ako sa iyong mga passion and dedication in helping the Pasinhon Farmers Guild. So, thank you for everything that you do. So, last pagid. So, what's your motto or guiding principle in life naman? Nga, in spite in case medyo makapoy, may mga problema, ano yung parang gina-remind mo sa iyong mga kaugalingon nga? So, my motto, sir, is strive hard and be surprised because like kung nagaubra kita why ko expectar abi so gusto ko lang ubra nito na i-surprise lang ko kung ano ya result or ano ihatag sa akon ni God so amo na siya that's why nga I work hard so much sa akon nga mga advokasya sa aton mga nguma para nga ma-surprise lang ako. Yes, sir. I totally agree with that. Like, kung parang ginaobra mo yung para sa kaaraydan katanan, ma-surprise ka lang sa mga bugay nga itao kanimo ka Ginoo because like you don't do that just for yourself, but to help other people as well. And I think that's a very nice thing. And yeah, I think that's all for me, sir. So my takeaway from, actually buhay ko doon ikaw gusto ma-interview pero I know very busy ikaw kag nagpa-Japan man ako. Kag medyo so I kita time. So thankfully this time naka-make time kita. The reason why invite ko ikaw sir because I saw in you your passion, 'di ba? Your passion to help the farmers kasi kung kisa like when you just work for the sake of money, makapoy ka gid. But if you have that passion
in helping other people, hindi mo mabatsagan niya kakapoy because you want to help. Kag gina-enjoy mo yung imo nga ginaobra. And I want to thank you for doing what you do, and I am excited for the many things that you can still do for the pasinhon nga mga mangunguma naton. Yes, so I Thank you, think sir. thank you very much and Okay. see you soon. God bless. Enjoy sa Japan. Halong.